buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang A Wise Man's Take on Money. Napakahiwaga ng pera. Money can really be very mysterious. It takes someone who has a lot of it in great abundance to have some understanding of it. At yan ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, A Wise Man's Take on Money. Ano ba ang masasabi, ano ba ang tingin ng isang napakayamang tao at tinutukoy natin si Solomon tungkol sa pera. Salamat Panginoon dahil meron kaming pwedeng tanungin, meron kaming pwedeng kuhanan ng aral. At sa mga bagay na may kinalaman sa pananalapi, si Solomon na pinayaman mo sa kanyang buhay dito sa mundo, ay maraming pwedeng ituro sa amin. Teach us. At nawa Panginoon, patahimikin niyo rin po ang aming loob. Ano man ang mga dinadala mga suliranin, mga agam-agam, mga kinakatakutan, pawiin mo lahat ito. Iparamdam mo sa amin ang iyong presensya, Panginoon, at magkaroon kami maging panatag, kahit may mga dahilan para maligalig. Panatagin yung aming loob, patahimikin yung aming puso, relax our bodies. We like to focus on your message for us today. Kayo, Panginoon, na maging tagapagsalita. Pangaralan niyo po kami. Ituwid, paalalahanan, encourage us. We ask you, in the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and our Teacher. Amen. Ano ba ang take ni Solomon sa pera? Ecclesiastes 5:10 to 20, yan po ang mga main verses that we will be reading, and we will begin with verse 10. If you love money and wealth, you will never be satisfied with what you have. Pakinggan na natin yung talagang pinayaman at sa paniniwala ng mga Israelites ay sobra at pinakamayamang tao sa balat ng lupa, si Solomon. Sinasabi niya, satisfaction with money is not in numbers. It's not in how much one has. Kaya pag may tinanong tayo, sinong gustong yumaman? Siguro lahat magtataas ng kamay. Pag nag-survey si Solomon, sino sa inyo ang gustong yumaman? Taasan ng mga kami ng mga tao. Sabi niya, wag na. Bakit naman po wag na? Kayo nga yumaman eh. Yun nga eh. Naintindihan ko na yan. Sabi niya, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Kaya huwag na kayong magsayang ng pagod papunta dahil babalik din kayo tulad ko. Makinig kayo sa akin. Satisfaction with money is not loving it. It is in not loving it. Gusto mong sumaya ka sa pera, huwag mo siyang mahalin. Huwag kang maglingkod sa kanya. Siya ang papaglingkurin mo sa'yo. So, what do you mean? Satisfaction with money is not in loving it. It's not in loving it more than God and godliness. More than people, especially family and friends. More than peace and peace of mind, and more than one's health, safety, and well-being. At hindi ba yan ang isinusugal, itinataya ng mga tao sa pag-asa na manalo at yumaman? Nasusugal ang Diyos at ang relasyon sa Diyos? Nasusugal ang relasyon natin sa tao? Lalong-lalo sa mga mahal sa buhay? Nagkakalayo-layo ng sobrang tagal, sobrang hirap, dahil ang hanap ay pera. Nasusugal din yung kapayapaan ng loob. Kuminsan nilalabanan natin sariling konsyensya. Kuminsan ay sumusuong tayo sa maraming gulo, maraming kompetisyon, hoping that we will make a lot of money. Tapos nasusuong din ang kayamanan, ng katawan, kalusugan. Kaya sabi nga nila, many young people squander their health to make a lot of money. And then later on,
they squandered their money to be healthy again. Nagkakaulsel-ulsel, nagkakasakit-sakit, nagkaka-stress-stress para magkapera at para lang ubusin yung pera na yun sa pagpapagamot later. Sana mahirap si Solomon tapos sinabi niya, huwag na kayo magpayaman, walang kwenta yan. Sasabihin mo pa, sour grape. Alam natin yung kasabihan na sour graping. Yung isang bear, meron siyang inaabot na grapes, sa kabigatan niya, hindi niya maabot-abot, ang taas-taas ng grape. Sabi niya, sour naman yan eh. Umalis na lang siya. Yung sour graping, hindi mo kasi ma-achieve. Sabi mo, wala namang kwenta yan. Kaya yung mga nagsasabi, walang kwentang sumikat. Hindi ka lang kasi sumikat. Para pakonselohan mo ang sarili mo. Walang kwenta yung mayaman, magulo buhay. Mga ganyan. Pero si Solomon na nagsabi. Therefore, hindi siya sour graping. Hindi niya ayaw kang yumaman dahil baka makipag-compete ka sa kanya. Dahil sobrang yaman niya, wala namang makakakompete. Kung meron talagang nakaunawa ng dynamics, ng mechanics, ng ugali, ng pera, si Solomon yun. Ecclesiastes 5:11. The more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. Others will just spend it for you. At hindi ba totoo? Siguro hindi tayo kasing yaman ni Solomon, pero napatunayan nyo na rin, nung lumalaki ang sweldo nyo, lumalaki ang kita, lumalaki ang negosyo, parami ng parami ang humihingi, ang umaasa. Kung hindi ka man hinihingan ng kamag-anak, hinihingan ka, hinahabol ka ng BIR, at kung minsan hinihingan ka, hinahabol ka ng mga magdanakaw, ng mga blackmailer, ng mga kidnapper, kasi meron ka eh. Sabi niya, alam nyo, habang dumadami ang pera nyo, lalong dumadami ang sasandal sa inyo. Kaya ang ending, sobra ka rin napagod, ang konti rin ang natira sa'yo dahil nahuhut-hut ng mga taong nasa paligid mo, yung pera mo. Sabi niya, sige, kumita ka ng kumita. Gasgasin mong kalusugan mo. Lumayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Makipagkagalit ka sa mga tao. Isuong mo sa panganib ang buhay mo para magkaroon ka maraming pera. At sigurado, iba lang ang gagastos niyan para sa'yo. They will spend it for you. Sige lalaki, ubusin mo ng ubusin ang lakas mo sa pagpapayaman, tapos bigla ka na heart attack na matay ka, o mag-aasawa uli yung asawa mo ng iba. O di syempre, yung bago mo mister, ang gagastos ng mga pinundar mo. Ganon din naman yung mga misis, ayaw niyong gamitin yung mga magaganda yung mga plato, yung mga magaganda yung bedsheet. Pag bigla kayong namatay, yung panibagong babaeng sasalta dyan sa bahay niyo, ang magpapasasa sa lahat ng yon. Sige, mag-ipon kayo na mag-ipon. Ang dami mga tao, ipon ang ipon sa buong buhay nila, tinitipid ang sarili, tapos nang mamamatay na, wala na. Hindi na niya ma-enjoy ang kanyang naipundar. Wala naman taong mamamatay na nagsisi na, sayang hindi pa ako nagdagdag ng kayamanan. Wala ka pa maririnig na ganun. Nag-aagaw buhay, sabihin, dapat nakabili pa ako ng maraming lupa. Dapat nagdagdag pa ako ng alahas. Dapat nagpagawa pa ako ng extension ng bahay. Puro ang pinagsisisihan. Dapat mas nagkaroon ako ng oras sa mga mahal ko sa buhay. Dapat pala hindi ako nakipagkagalit sa mga kaibigan ko dahil lang sa pera. Dapat pala yung minahal ko yung mga anak ko, hindi yung lagi na lang akong wala. Yun naman ang pinagsisisihan ng namamatay. Kasi pag mamamatay ka na, lumilinaw yung utak mo. Pag malusog ka, malakas ka, madalas nalalasing tayo. So money attracts seekers, spenders, borrowers. Nung wala kang kapera-pera, wala namang umuutang sa'yo, di ba? Subukan mo na medyo gumaganda-ganda yung kutis mo. Gumaganda yung damit mo, nagkakaroon ka na magagandang gamit. Maaamoy agad dyan ng mga utangera. At sigurado nakapila na sila sa'yo agad. Pautang ka ng pautang para maging magkaibigan kayo ng matagal, yung pala maghihiwalay din kayo kasi hindi kanya babayaran. So ang theme song mo, till death do us part. At hindi ka matayan na utang. Dahil umutang ka, sigurado magkakagalit lang tayo. Money attracts receivers. Money attracts consumers.
Subukan nyo, may negosyo kayo, meron kayong mga empleyado. Pag nakita nilang lumalaki yung tubo nyo, nakakabili kayo ng bagong kotse, nakakapagpawa kayo ng bahay, everybody will make demands. Nadagdagan nyo rin ang mga sahod nila, palakihin nyo rin ang kanilang share. Kasi attractive ang pera. Pag nangningning ang pera, maraming gustong pumunta at agawin ito. More income does not mean more surplus and more savings. This is one of the greatest lies of life, that more money means more surplus. No. More money means more relatives, more so-called friends, more expenses. Kung simpleng estudyante lang yung anak mo sa school, the school administration leaves him or her alone. Pero subukan mong nakikita nila na may mga rangya, eto na mga sulat sa inang school, hinihingan ka ng bakod, hinihingan ka ng bubong, hinihingan ka ng school bus, hinihingan ka ng lote. Dadami ang gustong pumarte. It means more expenders and more expenses. More income does not mean more personal satisfaction. Kasi ang satisfaction natin, merong diminishing returns. Merong level ng need na kailangang ma-meet mo yon para ka sumaya naman, minimum. Pero hindi ibig sabihin na pag nalampasan mo yon at pataas ng pataas, lalong nadadagdagan ang saya mo. Hindi. Merong more and more, you get less and less satisfaction. Para rin yan yung drugs, para rin yung bisyo, para rin facelift. Hindi ko mapa-facelift ka ng pa-facelift, pasaya ka ng pasaya. Dahil the more you want and the more you want, mga men, dati ang laki-laki ng mata mo, mukha kang Meksikano, ngayon chinita ka na, ayaw mo pang tumigil. Dati yung ilong mo kasing lapad ng airport, ngayon ang payat-payat na para ng pader, hindi ka na makahinga, ayaw mo pang tumigil. Kaya nakikita nyo mga iba, naiiba na talaga. Pag nananalamid nga sila, nagugulat sila sa sarili. Pero tumitigil ba? No. Yung mga nagpapalaki ng balakang, nagpapalaki ng boobs, susubsob na sa laki, hindi pa kontento. Ayaw tumigil kasi ganun din yung pera. Akala mo, the more, the better. Yung bang mga pabataang itsura ng mga 50, 60, 70, nagkakaroon ba talaga sila ng mga love life, ng mga tapat, maganda, nakakapagpasaya? They just chase rainbows. And when they get there, it's not there. Ganon din ang sinasabi ni Solomon, huwag niyong isipin, more money means more happiness. Yes, you need a certain minimum to be comfortable, to eat, to be able to afford things. But beyond that, huwag ka na magpagod. More pagod will not equate to more satisfaction. Yun yung kasinungalingan. You should know when to stop. Ecclesiastes 5:12. If you have to work hard for a living, you can rest well at night, even if you don't have much to eat. But if you are rich, you can't even sleep. Napansin din niya ni Solomon. There are a few exceptions, of course. Pero itong si Solomon, observant sa buhay. Sabi niya, alam niyo, yung mga wage earners, mga tindera, mga laborer, pag natulog ang sarap. Pero yung mga mayaman, sabi ganoon, kabababaw na mga tulog, mga hindi mapagkatulog, kailangan pa ng pills. Ano kaya ang nangyayari sa iyong mayaman? Bakit humihirap mabuhay? Pagka ang tao maralita, matitigan lang ng asawa, bukas buntis. Ngayon yung mga mayaman, sari-sari pang mga kung ano-anong ginagawang mga laboratory, aid, blah blah blah, hindi manganak-nganak. Ba't ang mga maralita, para mga daga, dami ng dami talaga. Hindi tinatabla ng mga mikrobyo, hindi, buhay na buhay. Kasi nasabi ni Solomon, alam nyo, merong certain weakness that comes with wealth. Hindi pa lang ma-identify yan. Pero hindi laging pag yumayaman, sumasaya. So ano ang Solomonic observation? Those who don't have much money, those who don't have to work for daily sustenance, or those who have to work for daily sustenance, sleep better and are more restful. Magtataka talaga ka, pag tumumba na yan sa isang kabang bigas, yung mga tindera sa palengke pag alas 2 ng hapon, ang sarap ng tulog. They dream in color. 3D pa. Natatapakan mo na, tulog pa.
Pag naman maraming pera, konting kaluskos, gising. Sayang yung tulog. Those who don't have much to lose are more at peace than those who have much to lose and to protect. Ecclesiastes 5:13, I have seen something else, something terribly unfair. People get rich, but it does them no good. Beyond a certain amount, wala na ring talab. Para rin ngayon yung drugs, sabi nga nung mga nagda-drugs, hindi ka natamaan kasi mahina na kahit ang dami. Kailangan more. Much wealth does not always make good things happen. Much wealth does not always do people some good. It does not always benefit the rich person. Sabi nitong si Solomon, kaya alam nyo, huwag na lang. Hindi sinasabing huwag mag-ambisyon, huwag magsikap yumaman, pero huwag mahalin ang pera. More than you love God, more than you love your wife or your children or your health or your goodwill among people. Huwag, because it's not worth it. Ang ambisyonin mo dapat, sumaya, magkaroon ng enough. Slightly more than enough, so you have spare to give. Pero pag inambisyon mo, sobrang yaman, tas lahat ng tao, ang ambisyon, sobrang yaman, alam niyo ang ibig sabihin ng yaman? The definition of wealth is that it is scarce. Konti lang yun. So, konti lang ang pwedeng yumaman. So, kung 100 tao ang nag-ambisyong yumaman, 2 lang, 3 lang ang magtatagumpay. Yung 98 will feel like a failure. Kaya sabi niya, huwag yan ang ambisyon ninyo. Kasi hindi yan doable. By virtue of statistics, it's impossible for 100 people, 100% to become rich. Only a few will make it. And sweepstakes chance, law of statistics, it will probably not be you. But it doesn't mean huwag ka magsikap. Magsikap ka, do your best. Pero hindi ka doon nakapako sa pagyaman. Ang pako mo is maging productive yung work mo, maging masaya ka sa work mo, kumita ka ng sapat at higit pa sa sapat lang para meron kang ginagastos. At kung ikaw yung tinamaan ng 2 to 3% na yumaman, edi yumaman, huwag mong pigilin. Pero huwag mong pilitin. Pagsikapan, pagtrabahuhan, yung kumbaga, nakasahod yung palanggana mo, baka umulan para mapuno. Pero kung hindi umulan, may iba ka pang ginagawa, hindi ka lang doon nakatuon. Mahirap din naman na umulan, wala ka malang nakasahod. Ang nakasahod sa'yo, tanisan, edi punong-puno ka na pero ang konti. So ilagay mo doon. Position yourself to succeed, but don't get obsessed with it. Desire to be rich, want to be rich, but don't pay with your soul just to become rich. Don't pay with your relationships, because at the end of the day, wala naman nagsisisi na hindi siya yumaman. Nagsisisi siya na hindi siya nagmahal. Hindi siya nakipagmahalan, hindi siya naging mabuti. Beyond a certain amount, gulo lang ang ina-attract ng pera. A certain minimum amount of money attracts goods and services that you need. Medyo konting sobra doon will attract a little extra, a little comfort, ginhawa. But more than that, it will already attract thieves. It will attract hangers-on. It will attract parasites. It will attract trouble. So why will you want it? Nakita niyo yung mga 10 billion na mga pinag-uusapan ngayon, may araw din sila. Ang laki. Hindi pwede na ang laki-laki niyan ma-maintain mo kasi everybody sees it and everybody wants it. Nakita niyo yung mga naghahangad na humaba ng humaba ang term nila, nagkakanda, gulo-gulo tuloy yung buhay nila, hindi pa nakontento na lang sa konti. Dapat sana masaya na, sumobra. May isa pa tungkol sa kayamanan, sinasabi ni Solomon. Pag sa kayamanan ka nakasandal, pag sa kayamanan ka umaasa, kawawa ka naman. Ecclesiastes 5:14, suddenly rich people lose everything in a bad business deal, then have nothing to live for their children. Yun ang isang katotohanan tungkol sa kayamanan. Sa isang iglap, pwedeng mawala lahat.
kahit naghirap, nagsikap, maraming yumaman, mamamatay na lang, wala pa rin naipamana sa mga anak. Nagkaroon ng reversal. It happens. You don't know kung sinong tatamaan nun. Sabi nga ni Solomon, time and chance happens to all. Nagkakaroon ng reversals of fortunes. So, kung lagi ka lang doon nakatuon, yun lang ang mahalaga sa'yo, biglang nawala, anong natira sa buhay mo? Di wala, kasi yun lang pala yung mahalaga. So, dapat hindi yun ang pinakamahalaga. Hindi yun ang binibigyan mo ng lahat ng iyong investment. More importantly, your human relationships, your health. Kaya sinasabi nila, health is wealth. Magkano na magpa-transplant ng atay, hahanap ka ng kamatch, bubuksan mo yung tiyan niya, puputulin mo yung atay niya, bubuksan ang tiyan mo, tatanggalin yung atay mo, ililipat yung kalahati ng atay niya, yung kalahati niya natira sa kanya. Hindi mo alam kung i-reject ng katawan mo or not. After 1, 2, 3 weeks, namatay ka rin. At baka na-infection siya, namatay pa kayo pareho. Ikaw, nananahimik yung atay mo dyan, ang yaman mo, di mo lang alam. Kasi hindi mo na kailangan ng kung ano-anong gastos para lang mabuhay ka pang araw-araw. Isipin nyo kung lang gano'ng ginagastos sa maraming tao just for oxygen kasi hindi sila makahinga. Ikaw naman malusog ka, dami-dami mong hinihinga, lalo malaking ilong mo talaga. Di ba? Yung nalanghap mo na, naagawan mo na ng oxygen yung katabi mo dahil ang lakas mo huminga. Tapos papaliitin mo yung butas ng ilong mo. Kabaliwan yun. Kaya maraming masasaya. Sabi ni Solomon, alam nyo, sa akin kayong makinig. Gusto ko, yung buhay nyo wag masayang. Huwag nyong sayangan sa pag-ibig sa pera. Earn enough. Earn slightly more than enough. But if you earn too much, you will only attract trouble. Wealth could be lost in an instant. Yan ang sinasabi niya. Kaya hindi makatulog ang mayayaman. Kasi mag-i-invest ng napakarami, biglang natalo sa investment, ay, tapos ang buhay. Yung laging poor, sa tingin ni Solomon, mabuti pa kaysa nakaranas ng yaman, kasi hirap lang uli. Mas nahihirapan sila mag-adjust. After all, you never miss what you never know. So bakit mo pa alamin? Kaya yung mga halimbawa, sumikat sandali dahil naging artistang sikat for one season, nakaranas ng konting pera, konting fame, tapos hindi na bumalik. Anong ginagawa nila buong buhay? They are lost because they can no longer adjust to their former simple lives. And what do? Sometimes they destroy their own souls just to be able to maintain a lifestyle that they can no longer afford. Sabi nyo, alam nyo, maraming mga hiwagay ang pera. Verses 15 to 16. Yun daw ba yayaman na namatay ng mahirap? They came into this world naked, and when they die, they will be just as naked. They can take anything with them, and they won't have anything to show for all their work. That's terribly unfair. They leave the world just as they came into it. They gained nothing from running after the wind. Pag nakamatay ka na, nakaratay ka dyan, ililibing ka na, o anong napala mo sa lahat ng pagsisikap mo kung ganyan din pala mangyayari sa'yo pag mamamatay ka na? Di ba ang dami mga tao, mga nagiging mga heads of state, prime minister, presidente, mag-aabusuhan, nakukulong pa. Mabuti pa, barangay captain na lang inabot niya, siguro hindi makukulong eh. Dahil hindi siya capable of too much abuse. Yung mga iba binabaril sa mga ibang countries, na firing squad yung mga leader nila na umabuso. Kasi ang taas ng narating, alam niya naman ang sabi ni Jose Rizal, ang pinakamataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. So tama na yung mataas-taas ka ng konti, hindi naman yung natapakan ka na sa kaliitan mo na puno. Pero pag sobrang taas, yun ang nababali pag may bagyo, yun ang tinatamaan ng kidlat. So why always want to be number one? Why want to be very rich? Gaano karami ang madadagdag na kakainin mong karne pag yumaman ka? Ang totoo niyan, magbabawas ka pa nga, lalo umiedad ka. One time, I was talking with someone that I have not seen for many years. Kaibigan ko. Sabi niya, ano na nangyari sa buhay mo? Ako, sabi, this past years,
Alam mo, ganito ang nadagdag na mga million sa buhay ko, ganyan-ganyan. Kinukwento niya. Hindi siya nagyayabang. Kaibigan ko kasi, nagkukwenta lang siya ng mga accomplishment niya sa buhay. Sabi ko, nadagdagan ba ang kinakain mong steak? Sabi niya, hindi bawal na nga yan, nabawasan. Yung kama mo na malaki, nilakihan mo ba? Anong ginadagdag ko doon? King size na nga yung bed ko. Sabi niya. Anong ginawa mo? Nadagdagan ba kinakain mo leche plan? Ube, makapuno. Hindi, bawas na rin tayo niyan. Sabi niya. Inaano mo yung pera mo na dagdag. Ayun, hinihingan sila ng buwis ng gobyerno at hinihingan pa sila ng mga buwis ng mga tao sa countryside. Sinusulatan sila, hinihingan sila. Kinikikilan sila ng mga corrupt military, kinikikilan ng mga pulis, kinikikilan din ng mga tulisan. Napansin So sabi ko sa kanya, hindi naman sa naiingit ako sa iyo, ha? Pero anong napala mo? Sa sobrang mo naging pagyaman. Yun din naman pala yung kinakain mo, hindi mo rin dinagdagan. Gaano ba naman karaming pagkain ang kaya nyo ilagay sa sikmura na yan? Gaano karami? Gaano karaming damit ang kailangan mo? Kahit meron kang 3 kwartong damit, ang totoo nun, ang lagi mo lang isusuot siguro less than 10. Na pag nalaban na yun na uli suot mo. Kailangan malaban, yun na uli. Ang dami mong hindi ginagamit. Kahit sapatos. Pag ba may 3 kang kotse at nagmamadali ka, pwede mong gamitin sabay-sabay para mabilis. Hindi rin, di ba? So, may isa ka, may isang extra, tama na. Kailangan mo talaga marami. Yun ang sinasabi ni Solomon. Hindi niya tayo inaalisan ng ambisyon. Pero huwag kang sumobra. Una, kahit gustuhin mo, hindi ka naman siguro talaga magiging fabulous rich kasi konti lang ang kayamanan sa mundo. Konti lang magkakaroon nun. So, iset mo na yung mind mo na an above average existence with slightly more than what I need. Doable. You will be much happier. So pagka ang laki ng kikitain mo pero kailangan namang masugal yung relasyon mo o yung health mo o yung moralidad mo, huwag na lang. Meron kang mas pinapahalagahan. So despite hard work to be rich, the rich are not always able to enjoy their money, especially beyond death. Hindi naman talaga magagamit pagkatapos na kamatayan. So, gaano kakatagal mabubuhay? Gaano karaming savings ang kailangan mo pag nag-financial planning ka? Pag magre-retire ka, magkano kailangan mong budget every year? Magkano dapat mong masave? Magkano dapat magkaroon ka? May guide ka lang. But more than that, pag-aagaw-agawan lang ng mga apong nga hindi mo kilala siguro dahil hindi pa ipinapanganak. Nagkanda hirap-hirap ka magpundar tapos ibebenta lang ng mga manugang mo. Do not needlessly work for more than you need in a lifetime. 70, 80, 90 years, probably slightly more. More than that, hindi mo na kailangan. After working so hard for big money, sabi ni Solomon, many still die poor. Sayang ang sobrang pagsisikap. Verse 17, besides all this, they are always gloomy at mealtime, and they are troubled, sick, and bitter. Hindi siyempre lahat, hindi 100% ang mayayaman ganyan, pero Solomon has observed it to be so. Mas magagalitin, mas maitin ang ulo, mas hindi nasa-satisfy. Yung iba, nakakakain lang, masaya na. Ito naman, nadagdagan lang ng konti ang mayonnaise. Dumami, mainit na ang ulo ni Doña Buding. Sobrang mayonnaise, di ba? Makikita mo pagka kumakain ka sa mga eleganteng bahay. Pag yung katulong nagkamali ng lapag ng isang kutsara o kutsarita, ay irapan talaga siya ng doon yung salary deduction. Yung ang daming problema, naiimbentohan ng problema. Pagkakamaralita, basta nakakain ka ng karne, okay na. Pero pag may pera ka, isipin mo pa kung medium well ba, medium rare. Ang dami mo problema talaga. Tubig, mineral ba? Still ba? O spirit na water? Sparkling ba? Ang dami mong choice. Pag humingi ka ng tea, anong tea? Pag coffee, anong coffee? Maraming pinoproblema. Kailangan ba talaga yun sa buhay? Naranasan nyo naman, kung isang mapikon-pikon na kayo sa waiter, hindi pa tapos ang orderan nyo dahil nung sinabi ito, ano po, ganito, ganon. Pumili, ganito, ganon. Umalis ka sa harap ko, tagyan mo kong tubig. Kasi hindi na matapos-tapos. Mahirap din kasi kumisan maraming choices. Kumisan nga pinagpala ka kung wala kang choice. Hindi ka na napagod. Yun na eh.
Tapos na, hindi mo pa sinisi sarili mo dahil wala ka naman choice eh. Pero yung marami kang choice. Alam nyo ba ang choice pang matalino? Pag hindi ka matalino masyado, huwag ka na humingi ng choice. Humingi ka na lang ng assignment para tahimik ang buhay mo. So, kung tutuusin sinasabi ni Solomon, poor, rich people. Maraming pinoproblema. What is it about wealth that makes people sick and sickly? You know, this is a rich man's observation, not a poor man's sour graping. So may katotohanan to. Lalo't si Solomon na nagsasabi. Ecclesiastes 5:18, what is the best thing to do in the short life that God has given us? So Solomon is saying that life is short. People must be wise on what to live and die for. Ano ba talaga? Magkahiwalay kayong mag-asawa, 10 years na. Talaga bang gusto mo na pag uwi niya, yung hukluban na siya sa tanda dahil nagtatrabaho siya abroad? Talaga bang mas mahalaga na makabili ka pa ng bahay na malaki kesa magkasama kayong mag-asawa? Mas mahalaga ba talaga na pasok ang mga bata sa mahal na school kesa magtiyaga na lang kayo sa mga hindi masyadong mahal, dagdagan nyo na lang ng tutoring at extra study, magkakasama naman kayo? Ganun ba talaga kahalaga? Na pumasok ka ng pumasok sa maraming bayarin na hindi na kayo magkita-kita dahil lahat kayo kumakayod. Na sa dami ng mga pananagutan mo sa buhay, dahil hindi naman kailangan, may mga bayaran ka ganito, may bayaran kang ganon, hindi ka na makatulong sa mga taong gusto mong tulungan kahit gustuhin mong tumulong kasi wala ka nang maitulong, nakakommit na sa bayarin. Ganun ba talaga ka-importante yun? Nag-asawa ka, siguro naman, under normal circumstances, nagpakasal ka dahil mahal mo. You want to live together, pero utang na loob, 30 taon na kayo magkahiwalay. Kailan kayo titigil? Uuwi dito, malamig na bangkay, nakakahon, airway bill ang daladala. Kailan ka titigil? Ano ba talaga ang mahalaga? Yun ang point ni Solomon. Be happy with the basics. Merong ibang mahalaga sa buhay kaya inilagay ng Diyos sa planeta. More than material things, more than money. Ngayon, kung talaga naman ang luwag-luwag, hindi ka naman talaga namamatay o nagpapakamatay o pumapatay, pero umaani ka ng maraming pera, kumikita ka, di mabuti. Meron kasing ganun eh. Yung parang basta bumabalong na lang yung pera, may time in your life, sa business mo, parang usong-uso ka, basta dumarating ng maluwag, take it. Pero kung papaalis na, say goodbye. Huwag mong habulin. Buti, nakatikim ka. Ang sabi ni Solomon, alam niyo, mahalaga sa buhay. Ecclesiastes 5:18, I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. That is what God intends for us to do. At alam niyo, ibig sabihin ng eating na yon, eating with your loved one, drinking with your loved ones, working hard, not because you want more money, but because you enjoy the work. Anong gagawin niyo mga kapatid? Anong concept niyo sa perang safe na kayo hanggang retirement? 10, 20, 30, 40, 50 million? Halimbawa nagkaroon kayo nun, will you resign your job? Because if you would resign your job, it means you are not in a job that you love. Talagang hanap buhay lang kaya kayo nandyan. Diba? Sabi, mabuti yung mga tao na ang hinahanap nilang ginagawa, kahit hindi masyadong mapera doon, yung gusto nila. Because if your job is something you enjoy, you never have to work. It's like play. Merong mga trabaho mas malaki ang kita pero namamatay yung katawan mo, namamatay yung social life mo, nawawalan ka ng buhay, yung nadagdag na 4,000, ganun ba talaga kahalaga yun? Ano talaga ang mahalaga? Yung may mga sari-sari store, bukas ka mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Meron akong kausap na ganyan, may tindahan siya. So, ba't di ka magsara after lunch? Magbukas ka na lang uli ng mga 3 o'clock. Ba, may mga bibili din nun. Konting bata, konting candy, bibilin sa'yo.
Isara mo yung tindahan mo, matulog ka. Pahinga ka. Mamaya, magugutom na uli yung mga yan. Magbibilihan na ng mga tinapay, mga mantikilya. Alas 3 ka na uli magbukas. Pero mawawalan tayo ng konti lang yun. Anong mahalaga sa'yo? Yung konting nawala o yung napahinga ka? Meron pa isang may restaurant, yayayain mo. Halika, magmerienda tayo doon sa kabilang lugar. Aalis tayo sa restaurant. Naku, makukupitan tayo. Ganyan. Mga 500 din ang makukupit sa atin, ha. Pag wala ako dito, bayad mo na yun sa kaligayahan mo. Kesa hindi ka naman nakupitan, ayan yung 500 mo, ang itsura mo naman. Alam niyo ba na may bayad ang ligaya? Kuminsan yun, biyaya mo nang makupitan ka na. Nakapagbakasyon ka naman. Nag-enjoy ka naman. Huwag mo kang pera. Dapat mo kang kaligayahan. Hinahanap mo saya. At ang saya, kuminsan may bayad dyan. You pay. Huwag lang yung every single money counts. Hindi lang yon ang buhay. Do not live just to make wealth. Get a life. Kaya nga, ang pinakamaganda nating greeting, mabuhay. Di ba? Mabuhay. Hindi yun ang nickname ng Philippine Airlines, ha? Mabuhay. Ibig sabihin, get a life. Mabuhay ka, hindi ka patay. Kailangan maramdaman mo kung ano ibig sabihin ng buhay ka. Live to enjoy life. Live to enjoy simple, achievable, doable things. Kaya ang sinabi nitong sa Solomon, eat, drink. Hindi naman niya sinabi na mahal. Pero meron kang companion, masaya ka. Work for enjoyment, not just for money. Minsan may magtatanong sa akin, Pastor, mayroon po akong choices, 2 trabaho. Yung isang mas malaki ang kita pero ang daming stress. Gaano kalaki? Ganito pong amount. Anong mahalaga sa iyo? Yung amount na yun o yung hindi ka stressed? Kasi nadagdagan nga yung kita mo, na-stress ka naman, mamaya ang dami mong sakit. 35 ka pa lang, nasa maintenance meds ka na. Hindi uubusin mo rin doon yung kinita mo. Gaano kahalaga yun? Huwag papabulag sa itsura ng pera at sa number ng pera. Kasi may katumba sa buhay natin yun. Ecclesiastes 5:19-20. Suppose you are very rich and able to enjoy everything you own, then go ahead and enjoy working hard. This is God's gift for you. God will keep you so happy that you won't have time to worry about each day. So sabi ko nun, halimbawa, mayaman ka, na-enjoy mo lahat ng binigay sa'yo, go ahead and do what you enjoy doing. Hindi yung ang gagawin nyo pa rin is to make more money. Kung meron ka na, enjoyin mo. Hindi mo nga alam kung hanggang bukas na lang yung buhay mo eh. Kailangan, kung umiksi man yung buhay mo, hindi ka lugi. Humaba yung buhay mo, hindi ka pa rin lugi. Pero yung sobrang nalugi ka sa short range ng buhay mo dahil wala kang inisip kundi yung future, kung hindi yung dumating. Enjoyment at work will keep your mind from worries. Yung kasing utak natin, para yung sanga ng kahoy, gustong dapuan ng mga ibon. Ang pangalan ng mga ibon, worry. Worry 1, worry 2, worry 3. Dapuan ang dapuan yan. Accomplishment na ang bawat minuto, bawat oras, bawat araw na hindi ka nagpadapo ng worry. Kasi busy ka doing good things, enjoyable things. So, avoid activities that will always make you worry. Avoid situations that will stress you. Hanggang kaya, hindi naman natin pwedeng avoid yung stress altogether. Meron talaga nun. Pero kung may money involved, may price tag yung stress, wag na lang. Sa mas tahimik na buhay ka na lang. More money doesn't mean more happiness. Sometimes it could mean more trouble. Panginoon, turuan niyo po kami kung anong gagawin namin sa mga ideyang ito na hindi naman bago sa aming mata, sa aming tainga, sa aming isip. Huwag kaming padaya. Huwag kaming padaya sa mga advertisement na laging more is more. Huwag kami maging materialistic to the point na hindi na tama ang pinupuntahan ng pera namin para lang kami makahabol sa uso, para lang kami magkaroon ng ganito at ganun, pag-aawayan naman ng mag-asawa.
pag-aawayan ng pamilya, mapapagalitan ng anak, it's not worth it. Ituro mo sa amin na ang mas mahalaga, love, peace of mind, harmony in our relationships, rest for our body and for our minds. Teach us to know when to stop. But teach us also to strive enough so we will not only have what we need, but we can have spare, we can have more, so that we could give to people in need. Turuan mo kay Panginoon na ma-apply sa buhay namin ang mga prinsipyong ito. Pagbulay-bulayan natin sandali, ihingi sa Panginoon ang application, and may we all be happier with whatever money God gives us. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang A Wise Man's Take on Money.
Saan nagugat ang pagiging matapang ng mga Batanggenyo? Huwag nating lilimutin ang kahuli-hulihang general na sumuko sa mga Amerikano ay si General Miguel Malvar na Batanggenyo. Ang kauna-unahang Navy ng Katipunan, effectively the Philippine Navy, ang kauna-unahang barko niyan, ay bigay ni Doña Gliceria ng Taal, another Batanggenya. Huwag natin kakalimutan na ang tumahi ng unang watawat ang Pilipinas ay isa ring Batanggenya. No? Kaya pag inisip mo, pati sila apasible, napakarami mga dakilang Batanggenyo. At mga Batanggenyo talaga, lumaban niya sa mga Kastila, lumaban niya sa mga Amerikano. Kung hindi lang hinamlet ng mga Amerikano ang buong Batangas, ang mga mamamayan ay ikinulong sa mga plaza at pinapatay sa gutom para pasukuin si Miguel Malvar, hindi yan bababa at susuko. Pero dahil nangalahati ang populasyon ng Batangas nung Philippine-American War at inubos sa mga Amerikano dyan, babae, bata, matanda, napilitan si General Malvar, no, na sumuko. Kaya hanggang ngayon, kinikilala natin ang mga Batanggenyo na matapang. Sama
kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwin ay lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay,
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!